interpretation. What else? Variables. Passion. Ano po? Sorry? Interpretation. That's correct also. Ano pa kaya? Tama naman masasabi nyo. Gusto ko na sa inyo manggaling. What else? Meron pa? Okay, no? So, napagkita ba kanina? Those are the factors kasi no, na kailangan natin consider pagdating sa study natin, no? Ang variables po. For example, ang inaalam kasi natin dito, let's say ang studies natin ay ano ba? For quality, categories ko lang. Ang ano natin, blood type. Ayan, for example, for the nominal, gender. Magbe-base tayo sa gender kung gaano karami ang babae sa lalaki, no? Na mas madalas magkaroon ng sakit na ganito compare sa ganito. Okay? So those are the factors nga na sinasabi natin. Doon nasabi na kanina, na hiningan ko lang kayo ng other idea when it comes to variables. Okay? What else? We have quantitative. Pagdating sa quantitative, this represents numbers na, no? Where arithmetic operations are meaningful. So pagka discrete, that is countable values. Okay? Number of children in a family, number of cars, or the test scores. Okay? While sa continuous po, we have measurable values that can take any value in a range. Yan yung mga height, weight, temperature, time, and distance po. That's the difference between discrete and the continuous. Okay, so other classification in statistics. Ayan, meron tayong dependent versus independent variables. Ano yung dalawang yan? Ang dependent po, that's the outcome or effect being measured. While the independent, the variable you manipulate or think cause change. Okay? Causes. So for example, natin sa dependent variable is test score ng sa estudyante. Okay? While the independent class, pwede yan, kasi sabi natin sa dependent, that's the outcome. Pag independent, yan yung pwedeng mag-manipulate. For example, ilang oras kang nag-review. Okay? So possible doon nagdedepende kung ilang score yung makukuha mo. No? May mga study na gano'n. For example, pag isang oras ka lang nag-review, makukuha mo is 50. Pag 2 oras ka nag-review, makukuha mo is 55. Tapos pagka 3 oras ka nag-review, makukuha mo is 60. So, ang difference niya, magiging range siya is yung 5. Tama? Kada nagdadagdag ka ng 1 oras, nagdadagdag ka ng 5 tama or knowledge yung nakukuha mo sa test score. Okay? So, may mga ganung study. That's the example of dependent and independent variables po. Okay? While the binary or the additionalist variables, only 2 possible values lang. Yan, meron tayong yes or no, alive or dead, and pass or fail lang po. Okay? That is binary. Next, we have the interval or versus ratio naman. So, special types to ng quantitative variables natin. Pag interval po, yan po ang tinatawag natin equal intervals but no true zero. Okay? Yan yung mga temperature in Celsius, mga IQ scores. Okay? Again, no true zero po. What the ratio po, equal intervals and has a true zero. So, ratios make sense. So, yan yung mga weight, height, and income. No? So, possible yan yung continuous natin. Okay? For the quantitative variable. So, what our ways, no? Para makapag-collect tayo ng ating samples. Ayan. Una, meron tayong probability sampling. I think meron tayong 4 dito under probability sampling. So, every member of the population has a known chance of being selected. So, this considered more scientific and unbiased po. Pagka gumagamit tayo ng probability sampling. Ano yung una natin? Ayan, we have simple random sampling. So, every individual has an equal chance of being selected. Okay? So, usually done by lottery method, by random number generator. For example, picking 50 students randomly from an entire school. Okay? Again po, simple random sampling. Okay? Yan po yung tatawag natin simple random sampling. While the systematic sampling naman, select every 8 element. Okay? From a population list after choosing a random string. For example, dito inside the classroom, aside from this one, surveying every 10 customer entering a store.
What else? For example, every 7th, no, student inside the room. For example, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 siya. Sa another 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 siya. Naintindihan? Yun po yung tatawag natin systematic sampling. Okay? Next, we have stratified sampling. So, population is divided into subgroups, or yung tatawag natin strata. So, based on characteristics, age, gender, or income, then random samples are taken from each stratum na po. So, ensures representation from all groups. For example, selecting students proportionally from each year level. For example, the freshmen, diba? The sophomores, the juniors, and the seniors. Yun po yung inano natin, stratified sampling. Okay? So, may chance lahat naman. Okay? Pero, again, unbiased po. Kasi, stratified tayo, no? Napipili naman natin kung sino. Then next, we have the cluster sampling. So, this population is divided into clusters, often based on location or groups. So, entire clusters are randomly chosen and surveyed. Ayan, for example, randomly selecting 5 barangays, okay, in a city, then surveying all households in those barangays. Okay? Pipili lang. Kesa naman buong Pilipinas, no? Again, sampling lang po tayo. Okay? Samples lang. So, pipili lang ng 5 barangay, pero lahat doon kailangan ma-survey. Okay? Lahat ng nandoon sa barangay. Sa 5 barangay. Those are cluster sampling. Then next, ayan, meron na tayo the non-probability sampling. Okay? Ano naman yung non-probability sampling? Not everyone, okay, has a chance of being selected. So, subject to bias but easier and cheaper. Kadalasan ito yung nangyayari. Lalo na pagka nagtitesis, pagka yung mga undergrad, di ba minsan pagka may mga tayo, kahit di natin kakilala, tapos sagutan na lang natin yung survey natin. Okay? Ito po yung mga non-probability sampling. Yan, una na, convenient sampling. So, selecting samples that are easiest to access. For example, interviewing people in the mall because they are nearby. Diba? Bukod sa interviewing, yun yung sabi natin kanina, diba? Pagka yung mga may pa-survey tayo, papasagutan. Pero aminin natin, meron din mga gumagawa na sa research yung sila na lang din. Sibay lang nila yung pangalan. Diba? Hindi maiwasan. Pero yun po yung mga tinatawag natin mga non-probability sampling. Okay? Convenient lang sa atin. Kaya natin nagagawa. What else? Kaya, purposive or judgmental sampling. So, researchers selects participants based on specific purpose lang kasi. Ayan, for example, choosing only expert doctors for a study about medical practices. Doctors lang kasi yung pwede talaga. Okay? Those are purposive sampling. Or pwede naman journalism lang. Diba minsan may mga friends ata tayo na para naghahanap sila ng ganito kasi interviewing nila. Diba? So, those are purposive sampling. Okay? May specific kasi. Then next, ayan, Dakota sampling. Yan yung madalas talaga. So, like stratified sampling, no? But selection within each group is non-random. So, choosing 30 men and 30 women for a survey, but picking whoever is available until Dakota is reached. Tama? For example, yan nga daw. Merong 30 men, 30 lalaki, 30 babae, kailangan yung sample. Tama po ang sample. So dahil kota kayo, since may kota kayo, kahit sino na lang dyan na makita nyo, kahit guard, no, estudyante, tatay nyo, pasagutin nyo na rin, nanay nyo kung kailangan. Tama? Those are quota sampling po. Kahit sino na lang. Basta ma-meet natin yung quota natin. Meron pa, di ba, minsan parang kailangan natin sa sample natin is 150. So kahit sino na lang yung 150 papasagutin. Yun yung sabi ko kanina, yung iba minsan, kayo na lang din, nag-check pa kayo ng 5432, gano'n kayo. Diba? Those are, non-probability sampling talaga. Ayan, now let's go to the snowball sampling, no? Used when subjects are hard to locate. So, existing subjects recruit future subjects, no? Ayan, for example, studying drug users, where one participant refers others. Diba? Yung parang ang nangyayari kasi sa snowball sampling lang, nagre-refer lang tayo. Si ano, may kakilala kasi, pwede mo itong pwede mo itong interview, pwede ka magpa-survey. Ganun lang, no? The snowball sampling po.
Dahil may kakilala lang tayo. Ayan, so last, aga pa pala? Hindi na. Okay, for the frequency distribution, baka medyo naano kayo dun. Kasi, do konti lang naman yun. The FDT po, frequency distribution table natin, by next week ko na ibibigay. Okay? Tapos, central tendency tayo by next week. Dalawa lang tayo for next week. Okay? So ngayon, aga pa. Sige, I'll give you time. Sisend ko na yung PowerPoint ngayon to review. Para next week, bago tayo mag-start ng new lesson, magpapaquiz mo na ako. Kasi wala pa ako ng record sa inyo. Okay? Kaya wala naman kasing kaso kung activity or quiz ko siya ilalagay kasi average lang naman ito. So about dito lang. Ito lang kahit itong second PowerPoint. About this lang. Papaquiz siya about this by next week na. Sige, ayaw ko kayong booper din ngayon. Dahil ngayon lang tayo may nagkita. Paano magpa-quiz? Hindi lang, bawal ang maingay. Oo, bawal na. Individual tayo hindi tayo group quiz. Na-experience anong iba yung group quiz ko pero individual tayo ba next? Madali lang to. Hindi pa namin experience. Tingnan natin. Kung magpapag-group quiz ako or individual. Okay? Kasi baka matagalan tayo pagka nag-group quiz Kompleto kayo today. Sige na nga, mag-group quiz na tayo next week. Ayaw nyo ng group quiz? Ayaw. Individual na rin. Pag-computation, yun ang individual. Kaya hindi pwede ngayon kayo mag-group quiz. Kasi may meters minus, wala na akong group quiz. Ano? Individual na lang. Sige, individual. Ano ba yung pinag-group quiz ko sa inyo? Hindi, dahil nila ng topic. Finals na. Kasi yung midterm sa ating computation yun. Kaya daw nag-group quiz. Sige, sasend ko ngayon, then pag-review tayo. Again lang siya, para sa mga ito lang topic natin, no? The introduction lang, tapos frequency distribution, tsaka measures of central tendency. The group and ang group data. Yun na yung coverage ng syllabus natin kasi for the practice. Send ko ngayon sa GC. Okay. Hindi ko mababawi. Ayaw mo, okay? Ayaw. Sige mamaya sa laptop ko na lang. Baka ayaw. Baka may problem kung nasa laptop mo. Sige yung ano na lang. Nasa laptop. Hindi nagkakabisi siya.
So starting next week, expect ko may mga computations na tayo. Hindi ka mo kayong mahirapan. Ngayon ba sa lesson na hirapan ko? Dali lang. Siguro yung fiscal 20 to 30 lang. Ay, dali. Hindi. Mag-excel ko eh. Tuturuan ko kayo mag-excel. Pagkagawa ng greetings naman. Before yun naman na hindi kayo lahat magdadala. SPSS kasi makali. Kaso kasi may bayan. May bayan kasi. Pag sa SPSS kasi, i-input mo na lang. Pero ito kasi, ito yung nakita ko sa ito. Yung sa tools. Oo, doon lang. Ano lang naman. Excel. Kasi nagpa-check ng stats sa akin yung 4th grade last time ng pharma. Actually, hindi naman siya nagpa-check sa ano ba tsaka teachers nila. Kasi ano eh, kailangan ng input mo sa Excel. Ano pa. Unlike kasi sa SPSS talagang yung date mismo ano, lalagay mo na rin siya nagagawa talaga. Di ba man kada yun? Doon kasi pwede rin naman yun, depende naman sa format din na ibibigay ng professor. Nung thesis at ano. Pero sa isa kasi yun lang, mas madami kaga sa SPSS. Kaso kasi may bayan na tayo. Unless, alam ba, pag meron naman talaga yung prof, no? Tapos, papayang sa... Ah, seryoso? Hindi pa nila kinukulos yung Pag school email pala, parang... parang ano sir, AutoCAD. Ilalagay mo lang yung... Eh, yan na. Tatry ko ngayon sa kapatid ko. Hindi pa dahil. Pag mapapalawain daw mo is i-resend later kung hindi mo open. Kasi naman ba yan sa laptop? Ako meron sa bag. Hinga na muna kayo, dismiss ko na kayo. By next week, coach room natin buong oras. Kasi computation tayo next week. Quiz tsaka yung lesson. Kasi mo hindi ko magkano yung Thank you, class. Christmas niya. Grabe naman ang Christmas na is near. Ay, is near. Alat na. Ha? Bakit nasasabi ko is near? Meron kaya? 500. Kaya sa? Sino magulang dito?
Lumigang putik. Ang gumi ko, putik na yan. Ang gabi.